Hello, hello, Aris Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong bonus reading para po sa inyong Enerong Manifestations Forecast. So sa araw na ito, Aris, tayo ay mag-manifest para sa buhay mo ngayong simula ng taon na ito. Okay? So let's begin. Inhale, inhale. And exhale, Holy Spirit, Spirit Guides. Ibigay natin kay Aries ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa buwan na ito. In your current situation, meron po kayong the Knight of Wands. Wow. In the area of what's blocking, ano yung humaharang sa ating manifestations? The Hermit card. In the area of what you need to do, the Five of Cups. In the area of what you need to focus on, the Star card. In the area of what's coming in, the Eight of Wands. Beautiful, beautiful. In the area of your divine messages, meron po kayong the Knight of Pentacles. Lovely. In the area of your of your fortune rather, the Six of Swords. Wow, wow, wow. Parehong forward movement to. Napakaganda ng reading mo. In your near future, the Page of Pentacles. And ang missing puzzle piece. Ano yung kulang na ingredient ni Aries para totally makuha mo na yung manifestations mo? Ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Aries, thank you po muna sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Naku, yan lang talaga yung tanging way para po supportahan nyo ko sa tuwing meron tayong libreng reading for Aries dito sa ating channel. Salamat din po ha sa mga nagla-like and also nagko-comment sa ating reading. Malaking tulong po yan. So, in the background of your reading, the Seven of Pentacles. Sabi dito ng iyong spirit guides, ngayong buwan na ito, malaking factor para sa iyo Aries ang talagang tignang mabuti yung mga bagay na hinihintay mo. Are you waiting for nothing? Or panahon na to para, alam mo yon, mag-try ng mga bagong bagay na maaaring mas gagana para sa'yo? Is it the best time para bitawan na yung mga bagay na siguro ramdam mo na, ay, siguro wala na akong aasahan dyan. Ay, siguro dapat ko nang i-give up yon. So, eto yung buwan ng pagtimbang mo, Aries, sa paghihintay sa isang bagay kung may chance sa paba o wala na. Okay? Example, you are a teacher graduate. Graduate ka ng eduk, tapos naghihintay ka ng isang public school na magbukas for you. Siguro mga 6 months ka na naghihintay pero wala pa din. Siguro sabi mo, baka time na magtingin na ako ng ibang option ko. Pwede na ako mag-try sa private o kaya pwede na ako mag-try ng online teaching, no? So, you are actually opening up yourself for other possibility more than waiting for something to happen. Parang ganon. So ngayon, buksan ang mga mata, buksan ang mga posibilidad sa mga aring pwedeng mong gawin. Okay, napakaganda nito. So, in your core energy, your current situation, you have the Knight of Wands. Ikaw ngayon yung uri ng tao na talagang, sige, try natin. Sige, subukan natin, ilaban natin to. Meron kang hinihintay na good news. Meron kang hinihintay na posibilidad para sa isang bagay. And eto lang yung hinihintay mo na go signal para makalarga na. May ganyan sa inyo, naramdaman ko, na parang pag ito nakuha ko, akin to, ilalaban ko to. So, asahan mo may good news sa darating ha. So, narinig ko dito, itong good news na to, may kinalaman sa hinihintay mo. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, nasa iyo ang lakas or nasa iyo ang freedom if you want to wait for something hanggang sa magbunga siya, or time na ba to find something new. But nevertheless, kung ano man tong darating na bago na talaga namang good news ang dulot sa'yo, merong factor ito para pagdesisyonan mo kung magi-stay ka pa ba or aalis ka na dito sa hinihintay. Which is something very, very life-changing para sa'yo. So, clarify natin siya. The Knight of Wands is being clarified by... Pero alam mo, narinig ko dito sa Knight of Wands mo, exciting event to eh. Parang
gaganahan ka ulit. Parang ito yung moment to experiment, to explore, to try new things. Parang napaka-adventurous mo this time. Parang ganyan, okay? The Knight of Wands being clarified by the Queen of Cups. Yes, this will make you so, so happy. Itong bagay na ito. Alam mo, narinig ko sa current situation mo, sabi ng yung spirit guides, follow your heart. Sundin mo daw ang puso mo pagdating sa mga bagay na hinihintay or balak mo nang pumasok sa mga bagong adventure. Nakita ko dito na ibalik mo daw yung kumpiyansa sa puso mo at sigla na maaari pa magbago ang mga bagay-bagay. Ramdam ko kasi yung disappointment mo sa mga hinihintay na para bagang ano ba yan? Nag-waste ba ako ng 5 years dito? And may wasting my 2 months kakahintay? So, ngayon gusto mo ibalik yung galak, yung saya, yung excitement sa puso mo. At yun yung hinahanap mo yung excitement para maramdaman mo na buhay ka ulit at merong kabuluhan lahat-lahat. Ano? But nevertheless, nakita ko dito, find your happiness. Sumugod ka para sa mga bagay na magdudulot sa iyo ng kaligayahan. Okay? So, mga Aries, since ito po ay manifestation reading, ilapag mo na sa baba ang mga manifestations mo para sa buwan na ito. I-comment mo yan sa baba. I manifest blank in my life this month. It will happen kapag sinusulat. Okay, so feel free po. Type na. Sulat-sulat na dyan. It will come true. In the area of what's blocking, meron po kayong addiction and spirit awakening. Sabi dito, Aries, gisingin mo na daw ang diwa mo. Gisingin mo na ang kaluluwa mo sa mga ginagawa mong mali na lumalamon ng malaking oras sa'yo. Example, mga bagay na excessive, pag-inom, sigarilyo, labis na pagkain, sobra-sobrang tulog, o kaya sobra-sobrang puyat para sa isang bagay, o kaya labis-labis sa panonood ng Korean novela, pwede rin ganyan. So, you need to control kung ano itong mga bagay na kinakaadikan mo para hindi makasira sa pang-araw-araw mo. Mas mahirap to kung halimbawang pera ang involved. Halimbawa, sugal, ganyan. Ako, tantanan mo yan, hindi yan makabuti para sa'yo. Kaya kailangan magising na ang diwa para maitama na yung dapat itama. Okay? In what's blocking your life this time, laban sa iyong manifestation, the Hermit card. Nakita ko dito, Aries, marami kang questions. Para minsan, hinahanap mo ng hinahanap, nasa harapan mo lang pala. Sabi dito, alam mo naman alam mo ang gusto mo pero palaging kina-question mo ang sarili mo. Lagi mong hinahanap na, hindi pa ito ang sagot, meron pang mas higit pang sagot. You're trying to make sense of everything na kailangan grand, kailangan malaki, kailangan grabe ang explanation. Pero sometimes, yung mga simpleng hiling, yung mga simpleng gusto, hindi na kailangan ng malalimang explanation. If you want it, you want it. Kung yan ang gusto mo, yan ang gusto mo. No explanation. 'Di ba? Karaniwan ganyan So, nasanay kasi tayo na we explain things to other people just to validate what we want. Pero dito sabi, minsan, wag mo nang laliman yung paghahanap mo. Kasi kitang-kita mo naman alam mo kung anong gusto mo May hint ka na Well, siguro, hindi pa buo, pero at least, meron ka ng hint of something that you want in your life. So ngayon sabi ng yung spirit guides, kailangan talaga let yourself shine. Hindi pwedeng laging nagtatago ka dito at kinikim-kim mo lang yung mga bagay na yan. You have something to offer. You have something to give. So kapag nilabas mo yung sarili mo at pinakita mo kung sino ka, dyan papasok yung mga attention, magnet, realization ng iba tungkol sa'yo. And you will get what you want. Okay? Napaka-importante niyan. Clarify natin. The Hermit cards being clarified by the Ten of Swords. Yes, sabi rin dito, marami ka daw pinapasan na mag-isa lang. No? Pilit mong kinakaya yung mga bagay kahit solong-solo ka lang, ayaw mo humingi ng tulong sa iba. May mga nararamdaman ka, may mga kinikim-kim ka, and you're trying to solve this all by your own. Ito ang humaharang sa'yo. Shutdown mo daw yung ibang tao kahit na kayang-kaya mo namang makipagtulungan sa kanila. May mas madali daw paraan, Aries, para makaahon ka sa hirap na yan. Talk to other people.
Let other people help you, give you guidance, give you assurance, give you ideas para matulungan ka ma-solve itong mga question mo para makalagpas ka na sa hirap na yan. Okay? You have something para ito yung magawa. Huwag mong solohin. Huwag mong kimkimin. Let others come in para ito yung ma-solve na ng maayos. Okay? In the area of what you need to do, meron po kayong the Five of Cups. Si Five of Cups, sabi dito, kalimutan mo na yung past. Kung gusto mo talagang maganap yung manifestations mo, bitawan mo na daw yung mga bagay in the past, yung mga bagay na pabalik-balik sa'yo, mga bagay na talagang pilit mo inaasahan pero wala nang mangyayari. Either pangako yan, pera, or bagay, o kaya tao na talaga namang pabalik-balik sa life mo, pero parte na siya ng past eh. Kumbaga hindi na siya, wala na siyang saysay sa buhay mo in your present life and future. So you really need to tell yourself, okay na to, tapos na to, bitawan ko na to. Kasi may naghihintay sa yung bago oh. May naghihintay sa iyo na dalawang bagong opportunities na dapat mong yakapin kasi yun talaga yung para sa iyo. Kung ano man yung mga natapon, nasayang, nawala, eh hindi talaga yan destined for you. Yun na lang isipin mo. God wants you to have something better na higit pa doon sa mga nawala. Okay? Yun na lang isipin mo para ganahan ka at magkaroon ka ng lakas ng loob na mag-try ng new things in your life. Okay? The Five of Cups is being clarified by the Ten of Pentacles. Yes, now you need to look about something na long term no sa buhay mo. Yung mga nakalipas na, mga natapos na, mga nasayang, wala nang hatid na maganda sa iyo 'yun. Hindi siya permanent para sa iyo. At yung mga bagong darating, yun talaga ang permanente. Yun ang gagamitin mo pang matagalan, not just for you, but your whole family. Hindi lang ikaw makikinabang sa mga bagong blessing. Kaya open yourself, Aries, for new things. Kasi yun ang talagang permanenteng magdudulot sa iyo ng kasaganahan, wisdom, happiness, paglago. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the star card. Okay? The star card sinasabi dito, mag-focus ka sa ikakabuti ng buhay mo, sa pag-angat, sa paglago, sa pagbuti. Kung nanggaling ka sa isang chaotic na energy o magulo talagang toxic, panahon to para i-lift mo ulit ang sarili mo, ibangon ang sarili, at patuloy kang umasa na magbabago pa ang lahat, gaganda pa ang lahat. Meron sa inyo, gumaganda na yung kalusugan, or bumubuti na yung aspeto ng kaperahan, kitang-kita ko yung elevation, yung pag-angat ng ginagawa mo. Kaya continue watering what you're doing. Okay? Continue watering this endeavor na alam mong umaangat ka. Example, meron kang trabaho ngayon, tas parang smooth sailing naman, okay naman si boss, okay naman ang sweldo, maayos ang mga kasamahan. So, continue mong gawin yung magandang bagay para lumago ng lumago. So, don't waste the opportunity and don't lose hope. Kasi the universe is actually listening to your prayer. Ipatuloy mo lang yung manifestations prayers mo na yan because naririnig yung frequency mo. So, palapit ka na ng palapit sa yung mga dasal. Okay? So, don't worry. Huwag kang magtaka o huwag kang mangamba pagdating sa mga pangarap mo. It will happen. Okay? It is like the universe is giving you a promise na parang, uy, may magandang patutunguhan tong ginagawa mo, tuloy natin. Parang ganyan. Okay? Star cards being clarified by the Two of Pentacles. Yes, ngayon kailangan mo daw talagang balansehin, Aries, yung mga bagay na importante sa'yo at yung mga bagay na hindi para makatutok ka talaga sa iyong mga pangarap at goal this time. Kasi kung marami ka daw pasan-pasan, marami kang hawak-hawak, baka ma-distract ka. No? So, importante dito talagang tutok tayo sa ating dreams at balanse yung buhay natin. Ano ibig sabihin nun? Kung nakafocus ka sa dreams mo, sa goal mo, dapat may tutok ka din pagdating sa health, pagdating sa mga anak, sa ibang bagay, para hindi ka nauupos, para hindi mo nararamdaman yung bigat ng dream na ito. Dapat balanse, okay? Kung nag-work ka every single day para matapos yung project na yan, maglaan ka din ng oras para magsaya, magparty, lumabas, no? Para hindi mo nararamdaman yung bigat na yan, okay?
Learn to balance things out para magkaroon ka pa ng energy at kumpiyansa na abutin yung dreams mo. Okay? Napaka-importante nito sa buhay mo. In your what's coming in, you have staying focused, hold the course. Yes, eyes on the prize, eyes on the target. Kailangan talaga nakatutok tayo doon. Talagang pinapanatili natin yung vision natin sa ating pangarap. Dapat yan hindi distracted, undivided attention, at talagang naniniwala ka na maaabot mo to. Kasi malaking factor malaking factor ng manifestations ang pananalig sa iyong dreams. Okay? You also have stepping into power. You are strong beyond measure. Yes. Alam mo, napakagandang nito. Sign ito para sa'yo. Kung ikaw ngayon ay nag-iisip na, ay mahina ako. Di ko kaya yan, uwi na ako, ayoko na. Kayang-kaya mo daw. You are strong beyond measure. Kung ngayon minamaliit mo ang tibay mo, nako, panoorin mo yung last 5 years mo, kung gaano kalayo ka na at kung gaano katatag ka sa lahat ng pinagdaanan mo. Matibay ka, malakas ka. Alam ko, kakayanin mo pa rin tong mga susunod na mangyayari para sa'yo. Okay? In what's coming in, meron ka pong the 8 of Wands. Si 8 of Wands, sinasabi dito, may papasok na mabilis na balita para sa'yo. Mabilis ito quick energy na kailangan talaga active ka. Example, biglang darating yung tawag na, huy Aries, nag-apply ka daw sa amin last 5 months. Baka pwede ka ngayon for interview. So, diba, ang bilis, parang hindi mo akalaing darating today. So, you need to be active and kailangan talaga susugod ka, lalaban ka sa pagdating ng magandang balitang ito. Meron din po sa inyo parang ire-require ka ngayong Enero na mag-travel, going to this place, to that place, kasi meron kang asikasuhin. So, if you are being required to travel, go push. Kasi nakita ko, it's gonna be a very, very worthwhile journey para sa'yo. So, ang lesson dito in what's coming in, tanggapin mo ang papasok. Ipakita mo na you're ready to accept and embrace it para magkaroon ng magandang bunga para sa'yo. Okay? Clarify natin siya. Nakita ko rin dito quick resolution. Kung ikaw ay naghihintay ng resulta o kaya development sa isang bagay darating. Okay, darating yung mabilis na sagot. Meron ako nakitang akala mo tenga na pero biglang darating yung hinihintay. Parang ganun. Okay? The 8 of Wands being clarified by the King of Swords. Yes. Kapag dumating ng mabilis, kailangan talaga matalino ka at handa kang lumaban. Handa kang kunin yung pagkakataon at gagalingan mo. Okay? You have, parang napaghandaan mo na to kahit wala pa naman. Parang ganon. Halimbawa, you are about to get an interview pero wala ka pa naririnig na confirmation pero ngayon pa lang nagpe-prepare ka na sa interview. Kaya nung biglang dumating, alam mo na gagawin mo. Meron ka ng strategy, kumbaga. So, kailangan talaga dito, decisive ka, sasagot ka dun sa darating na magandang balita at a-actionan mo. Okay? Kailangan dito, buo ang loob at buo ang isip. Okay? Para magkaroon ng magandang bunga. In the area of your divine messages, meron po kayong communication is the key. Sabi dito, dapat daw kung meron kang gustong kunin, meron kang hinihintay, kausapin mo na. Huwag mo nang patagalin. Dapat to hinaharap mo talaga para alam mo kung ano yung dapat mo i-expect at alam mo din kung ano yung aasahan mo. Kasi kung hintay ka lang ng hintay without proper communication, ay baka abutin ka ng siyam-siyam. Kaya dapat kinakausap mo. Okay? Another message, nothing is yet set in stone. Yes, wala daw bagay na permanente. Halimbawa, may hinihintay ka na package o may hinihintay ka na sagot. Porque wala ka narinig, sabi mo, ay, wala na siguro yun. No, things can change for the better. Kaya wag mong tutuldukan ng isang bagay kung alam mo na may pag-asa pa at kung magbabago pa. Pero sabi ko nga sa inyo, may parte ng buhay mo na dapat mo nang layuan, dapat mo nang bitawan kasi alam mong wala ka nang babalikan or wala ka nang mapapala. Ramdam mo yan Mararamdaman mo yan, Aries, kung ano yung mga bagay na hindi nakasalba-salba at kailangan ko na i-let go para pumasok yung mga bagong bagay na yun talaga ang permanente at long term. Okay? Importante yan. In your divine messages, meron po kayong the Knight of Pentacles. Sabi dito, dahan-dahan lang. You are moving forward with 8 of Wands, the Knight of Pentacles, the Knight of Wands,
And also the Six of Swords. Talagang kitang-kita ko yung forward movement para sa'yo. Kung matagal kang naantala, promise, may aandar na. Okay? Pero dito bilang paalala sa'yo, Aries, dahan-dahan-dahan lang. Huwag mong bibiglain ang sarili. Yes, may darating sa'yong good news na kailangan mo i-grab agad, pero may mga plano ka moving forward at hakbang na kailangan metikuloso mong pinagpaplanuhan. Hindi pwedeng bara-bara lang. Hindi pwedeng, okay na yan? Okay na to? Sige, punta na yan. Hindi ganon. Dapat ito ay matyaga mong pinag-isipan at pinagnilay-nilayan para maganda ang andar. Hindi pwede nagmamadali dito. Okay? Clarify natin siya. The Knight of Pentacles being clarified by the King of Wands. Yes, sabi dito, huwag kang makinig sa sasabihin ng ibang tao. Pag buo na sa loob mo at meron ka ng kumpiyansa at confidence na itulay itong plano to, good. Good for you. Take action. Move it. Ganyan. Pero sabi dito, huwag ka masyadong ma-ego. Huwag ka masyadong ma-pride. Hindi porkat alam mo na yung gagawin mo at gustong-gusto mo to, bara-bara na lang. No. Kailangan talaga sigurista ka. Kada hakbang, sinisiguro mo na tama to, okay to, doable siya. No? Hindi pwedeng masyado kang kampante sa plano. Dapat sinisiguro mo. Para kung ano man tong plano mo, magkaroon ng magandang andar at walang delay. Okay? In your fortune, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have fly, a period of ill health or depression. Sabi ko nga sa inyo, you need to take care of your health. Ha? With a star card here, kailangan paangat ang iyong sistema, hindi pababa. Okay? You also have quill, get back to the basics. O, simplehan mo lang daw ang atake mo. Huwag mo masyadong i-complicate. Baka mamaya, kung ano daw yung pinakasimpleng paraan, yun pa ang mag-work. Okay? Another message, you have February. Wow! O Aries, meron ba kayong special occasion pag Pebrero? Halimbawa, birthday ng kapatid or anniversary. Kung meron po, ibig sabihin, this message is truly, truly for you. Pero kung wala naman po, meron daw po kayong milestone sa buwan ng Pebrero. Naku, malapit na yan. You also have Lily, spiritual love. O, meron daw po kayo na mayapang kamag-anak na talaga namang binabantayan ka, pinoprotektahan ka. So, ipagtirik mo sila ng kandila mamaya or ipagdasal mo sila bilang pasasalamat sa kanilang protection. Okay? Napakaganda nito for you. In your fortune, meron kang the Six of Swords. Nakita ko talaga dito, aabante ka na. Kung ano yung isang bagay na parang stagnant at hindi gumagalaw, ngayon unti-unti na siyang gagalaw at meron ng nakikitang progress para sa'yo. So kung ito man ay mga away, gulo, problema, talagang lalayo ka na dyan at ikaw yung magkakaroon ng tahimik na disposisyon tungkol sa bagay na yan. Para naman po sa iba na may hinihintay talaga, naku, asahan mo ang pag-forward mo. Either pupunta ka na sa mga bagong bagay or may lalabas ng resulta sa mga hinihintay mo, kaya aabante ka na. Okay? Clarify natin siya. The Six of Swords being clarified by the Queen of Pentacles. Wow! Forward movement daw ito pagdating sa iyong kaperahan. No? Meron ako nakita dito na lumalaki ang iyong financial aspect. Kung dati parang hirap na hirap o kaya kapos o kaya sakto lamang. Pero dito, kung ano man daw yung gagawin mong bago, talagang lalago ang kaperahan mo dito. Kumbaga, hindi ka na mamroblema doon sa pagdating sa iyong resources. You're gonna be moving forward with peace, with clarity, with kapanatagan. So congrats po. Kung ngayon nag-iisip ka ngayon, Aries, ng kaperahan mo, pambayad dito, pambayad dyan, meron. Kaya kitang-kita ko yung pag-move forward mo ng walang mabigat sa dibdib. Okay? Napakaganda nito. I-claim mo to, Aries. I claim money will come. I claim peaceful energy comes in. Okay? Napakaganda po nito para sa inyo. In your near future, meron kang Page of Pentacles. Si Page of Pentacles, sinasabi ng yung spirit guides na sa near future, maaaring 12 days, 12 weeks, or 12 months, may darating na bagong opportunity para sa'yo na medyo kakatakutan mo nung una. Pero sabi mo, ay sige, subukan ko to, aralin ko. No? So may aaralin kang bagong bagay na maaaring magdulot sa'yo ng matamis na bunga.
Example, bigla-bigla magkaroon ka pala ng pera tapos balak mo i-invest sa bigasan. So aaralin mo yung business ng bigasan, parang ganon. So kung ano man tong blessing na yan, aralin mo mabuti ha. Huwag kang pakampante, huwag kang mataas ang ego. If you need to really study this thing, gawin mo. Okay? Page of Pentacles. The High Priestess. Yes, pagkatiwalaan mo ang sarili mo sa gagawin mong ito. Ay hindi mo kailangan matakot, hindi mo kailangan mangamba. The fact na sa'yo binigay ito, ibig sabihin kayang-kaya mong panghawakan to. Kung marami kang mga questions at mga hindi naiintindihan, edi aralin natin. Yun lang naman ang solusyon dyan eh. Pag hindi naiintindihan, aralin. Pag hindi gets, buting tingin. Pag hindi binibigay sa'yo ang sagot, ikaw ang maghanap ng sagot. Kumbaga. So your diskarte ay makakatulong para sa paglago nitong bagong blessing na makukuha mo. Okay? Napaka-importante niyan for you. Lagi mo isa-isip para pag dumating, alam mo gagawin mo. Okay? In the area of what's missing, ano yung kulang na energy or missing puzzle piece para yung manifestations may maganap na? The Two of Wands. Wow! Napaka-simple nito. Get out of your comfort zone. Okay? Sabi dito, magkaroon ka ng maganda at clear na plano para makawala ka dyan sa comfort zone mo na paulit-ulit lang ang nangyayari. Okay? Panahon to para mag-expand, para mag-grow. Meron sa inyo nagbabalak lumipat or mag-transfer o bumunta ng ibang lugar o pumunta sa abroad. You have this plan na kakaiba sa nakasanayan mo. Yes, unfamiliar territory ito or unfamiliar situation, isang experience na hindi mo pa naranasan before, pero ready kang tumulay kasi alam mong panahon na. So parang makakatulong itong Enerong to para lumakas ang loob mo na mag-try ng mga bagong bagay na maaaring magpag-grow sa'yo. Okay? So ang importante dito, Aries, upo muna. Upo muna tayo and then pagplanuhang mabuti para makita mo kung ano yung mga dapat mong ihanda, mga dapat mong gawin para makita mo yung anticipation mo moving forward para hindi ka mabibigla. Okay? Two of Wands being clarified by the Ace of Wands. Yes, talagang you're stepping into a brand new life, a brand new beginning. Kitang-kita ko dito yung spark ng idea. Parang meron kang naisip na, ay, wow, pwede kong gawin yun ah. So, that idea na talaga nagpa-excite sa'yo, ang magbibigay sa'yo ng lakas na loob para ituloy itong plano na ito. You have 2 of Wands plus 3 plus 1 of Wands equals 3. No? Parang 3 of Wands ito. So parang may darating talaga na bagong bagay. At ang kailangan mong gawin, humakbang, paabante. Wala nang lingunan sa past. Talagang ito ay forward movement para sa iyong growth, para sa iyong expansion. So don't waste this new opportunity na maaaring magdala sa iyo sa bagong era ng buhay mo. Take charge of your life. Plan clearly and get out of your comfort zone para maabot ang bagong buhay. Okay? So, Aries, yan po ang inyong manifestation reading. So, after watching this video, talaga namang magaganap na ang iyong manifestations. Congrats po. Thank you, Holy Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Aries today. Saan po kayo nakaresonate? Comment down below po, babasahin ko po yan. Thank you again for watching hanggang dulo, Aries. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.